Importante ang mga investors sa kumpanya namin. Isa sila sa dahilan kung bakit malago ang kumpanya. Tatawagan ko si Michael. May kilala ako makakatulong sa inyo. No, hayaan mo akong ayusin ito. Pagsubok lang yun. Humawak ako sa mukha nito. Okay, basta if you need help, sabihin mo lang ako ha. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Magtutulungan tayong mag-asawa. Tumango ito pagkatapos humalik sa noo ko. Thank you, Hailey. Pasasalamat niya. Hinintay naming magising sa bunso bago kami bumaba. Sabay-sabay kaming kumain ng hapunan. Lalo ko na in love kay Jared. Ang sarap ng pinakain niya sa akin. I mean yung ulam na niluto niya at pinakain sa akin. Sobrang sarap. Kinagabihan, we just cuddle on bed at natulog na din. Kinabukasan, kasalukuyan kaming papunta sa restaurant kung saan gaganapin ang meeting. May meeting kami ng kapatid ni Mommy about business. Hindi ko na nga pinapasama si Jared kasi alam kong maboboring lang siya dito pero nagpumilit ang loko. Ayaw ko mawala sa paningin niya. Good afternoon, Tito. Bungad ko tumalik sa pisngi nito. Hi, Iha. Oh, you're Jared, right? Tanong ni Tito Ramon. Yes po, husband ni Hailey. Si Jared ang sumagot. Nice meeting you, Iho. You speak in Tagalog din pala. Good for you. Nakipagkamay ito sa kanya. How are you and the kids? Tanong niya ulit. We're good po. So, shall we start? Actually, I'm waiting for... Oh, nandiyan na pala. Kumaway si Tito. Nagulat ako sa nakita. Carlo Villanes, one of the sexiest man in 2017. Naging model din siya ng Calvin Klein sa Japan. Sobrang crush ko ito. Feeling ko nga, kung hindi kami nagkakilala ni Jared, ito ang jojowain ko. Paano siya nakilala ni Tito Ramon? Carlo, this is Jared Choi and his wife, Hailey, our business partner. Nahiya ako nakipagkamay sa kanya. Hailey, he's Carlo Villanes, our business partner. Hindi ako makapagsalita. Hi, nice meeting you, Mr. and Miss Choi. Take a seat, please. Sabi niya. Nakatulala lang ako the whole time. Hindi ko din naalala na kasama kong asawa ko. Tutulo na ang laway ko sa sobrang paghanga dito ng pisilin ni Jared ang legs ko. Huwag kang tumingin sa kanya. Naiirita ako. Napalakas ang boss nito kaya napatingin sila sa amin. What? Naguguluhang tanong ni Carlo. Oo nga pala, hindi ito nakakaintindi ng Tagalog. Nothing, Carlo. They are just happy. Si Tito ang sumagot. Ngumiti si Carlo at tumango. Nice meeting you guys. Pagpapaalam ni Carlo. Nakapagkamay siya sa amin ni Tito pero nakipagbeso siya kay Jared. Napanganga ako. Tumawa si Jared ng mahina pag alis nito. Hindi ikaw ang type nun. Ako. Tumawa si Tito. Alis na rin ako. My wife is waiting for me. Ingat kayo. Napasimangot ako. All this time, Becky pa lang pinagpapantasyahan ko. Sayang naman, ultimate crush ko pa naman siya. Muntik na kaya ako maging Carlonatics. Halika na, umuwi na tayo. Paliligayahin na lang kita. Kindat nito tinatak akong palabas ng restaurant. Tila sinaksak mong puso ko, Carlo. Bahala ka, magpapasaksak na lang ako sa asawa ko. Kasalukuyan ako naghahanda para sa lubungin ng bagong taon mamaya. Yaya, yung salt and pepper please. Sabi ko sa kasambahay namin. Mga pagkain Pinoy ang request nila. Mabuti na lang may Filipino store dito malapit sa tinitirahan namin. Excited na ako sa family dinner namin. Makikilala na ng side ni Mommy ang asawa ko. Although kilala naman nila si Jared. Kasi nung kinasal kami, nagpunta sila pero hindi lahat. Yaya ni, pakiasikaso ng mga bata. Naka-ready na mga susuotin nila sa kwarto. Sabi ko sa isang kasambahay namin. Ma'am, ako na lang po dyan. Tawag na din po kayo ni Sir Jared. Tumango ako. Okay, sige. Pakicheck na din yung dining table kung okay na. Yung fresh flowers baka nandyan na si Lito. Ilagay sa vase at ilagay sa gitna ng lamesa. Mag-aayos lang ako sandali. Bilin ko. Tama kayo. Mga Pinoy ang kasambahay namin. Mga OFW sila dito sa ibang bansa. Kung ako ang papipiliin, mas gusto ko pa rin ng mga Pinoy. Bukod sa mababait sila, maaasahan talaga. Umakyat na ako sa kwarto. Pagpasok ko narinig ko ang lagaslas ng tubig sa CR.
Mabilis ako nagbihis at nagayos. Naglagay lang ako ng konting makeup sa muka nang marinig ang cellphone ni Jared na nasa bulsa ng pantalon niya. Iba na naman ang tibok ng puso ko. New Year's Eve tapos may tumatawag sa kanya. Hindi ba nito alam ang salitang celebration? Tiningnan ko ang number nito. Sa Pilipinas ang number na tumatawag. Asawa ko naman siya, di ba? Wala naman sigurong masama kung ako sumagot sa tumatawag sa kanya. Dahan-dahan ko itong pinindot. Hello? Who's this? Hailey, what are you doing? Boses ni Jared nang makita kong hawak ang cellphone niya. Ha? Someone is calling? Baka importante kaya sinagot ko. Pagsisinungaling ko. May I see? Ibinigay ko ang phone sa kanya. Hello? Walang nagsasalita. Baka wrong number. Sabi niya at pinatay ang tawag. Huminga ako ng malalim. Sorry. Nahihiya ako sa kanya. Baka isipin niya ipakialamera ako. Lumapit siya sa akin at tinawakan ng kamay ko. No need to say sorry. You're my wife. Pwede mong tingnan o gawin ang gusto mo. Wala akong itinatago sa iyo, Hailey. I thought you trust me. I trust you, Jared, pero kasi may second thought ka. You want to check my phone? Here. Inabot niya sa akin. No. Napakagat ako sa labi. I'm sorry. Ayoko mag-away tayo ngayon, please. Huminga ito ng malalim. Okay. Niyakap ko ito ng mahigpit. Nagbago na siya, Hailey. Magtiwala ka sa kanya. Huwag mo sirain ang araw na ito para mag-isip ng kung ano-ano. Sabi ko sa sarili. Okay, mauna na ako sa baba. Sumunod ka na lang, ha? Humalik ako sa labi nito at lumabas ng kwarto. Sinilip ko ang mga bata. Nakabihis na din sila. Pagbaba ko ng hagdan, saktong pagtunog ng doorbell. Ako na ang nagbukas. Hi titos and titas. Kamusta po? Pagbati ko sa kanila pagkatapos sumalik ako sa pisngi nila. We're good, iha. Kayo, how are you? Nasaan ang mga bata? Ang asawa mo? Nandito po, ma'am, sir. Boses ni Jared sa likuran ko. Buhat-buhat niya si Jacob tapos nakahawak naman si Jamie sa kamay niya. My God, ang gwapo ng asawa ko. Pwede bang magkulong na lang kami sa kwarto buong gabi? Good evening po. Ako po si Jared, ang asawa ni Hailey. Nag-bless ito sa kanila. Welcome to our family, iho. Sobrang saya ko. Mainit ang pagtanggap ng pamilya ni Mommy kay Jared. Si Mommy ang nagyayang kumain. Sabay-sabay kaming nag-medianoche. Nandito ang lahat ng pamilya niya, mula sa bata at matatanda. Pagkatapos namin kumain, nagkwentuhan lang kami habang umiinom ng wine nang magsalita ulit si Mommy. Guys, I have a surprise for you. Sa garden na lang tayo mag-countdown. Let's go. Lahat kami ay lumabas sa garden at doon ay simulang mag-countdown. Happy New Year, everyone! Sigaw naming lahat. Nagulat kami nang may fireworks palang hinanda si Mom. Baby, look! Sabi ni Jared habang karga ang anak namin. Nakangiti ako habang nakatingin sa taas nang hawakan ni Jared ang kamay ko. Happy New Year, baby! I love you and our kids. Bulong niya. Napaluha ako. Ito na ang pinakamasayang bagong taon sa buhay ko. I love you too, Jared. Thank you for loving me again. Pagkatapos, mahigpit ko itong niyakap. Kung pwede ko lang hilingin sa Diyos na wag na matapos ang araw na ito, ginawa ko na. Pero alam kong maswerte pa rin ako kasi may ibinigay na panibagong taon sa buhay namin ang Diyos. Para sa aming dalawa ni Jared. Pangako ko, sa lahat ng pagsubok na darating sa amin ngayong taon, pipilitin ko itong ayusin. Hindi ko hayaang masira ulit ang pamilya namin. Di ba sabi ko sa'yo, huwag mong paiyakin ang anak mo? Ikaw magpatigil dyan, ha? Naiinis na sabi ko kay Jared. Hindi na siya bata para makipag-asaran sa mga anak niya. Ang sakit kaya sa tenga na parati na lang may umiiyak sa loob ng bahay. Nakakarindi na. Buti sana kung siya nagpapatahan. Sa akin naman, ang sumbong. Daddy said I'm fat. Bawal na daw ako mag-eat ng chocolate. Umiiyak na sumbong ni Jamie. Kinuha ni Daddy yung chocolate ko tapos siya nag-eat. Binigyan ko ng masamang tingin si Jared. Nagkibit balikat lang ito. Manda ka sa akin mamaya. Sabi ko sa kanya. Pinunasan ko ang luha ng panganay ko. Laging pinagtitripan ng daddy niya. Kasabot nito ang bunso namin kaya lang kapag nakita na niyang umiiyak ang atin niya, sasabihan niyang bad si Jared. Stop crying, baby. I will give you chocolate. Hindi natin bibigyan si daddy, ha?
Tumango ito. Binigyan ko ulit siya ng chocolate at binuksan para hindi na siya mahirapang magbukas. Sit down and watch TV na. Lumapit si Jared sa akin kaya piningot ko ang tenga nito. Ang galing mo magpaiyak ng mga anak mo, no? Mamaya, si Jacob naman. Pagbibiro niya pa, hindi ako natutuwa. Alam mo naman kung gaano kalakas ang boses nun, di ba? Bahala kang mabulabog dyan. Yumakap ito sa likuran ko. Joke lang naman. Hindi ka na mabiro. Parati kang galit sa akin ha. May laman na ba ito? Hinimas-himas niya ang tiyan ko. Posibleng mabuntis talaga ako dahil hindi naman kami gumagamit ng kahit na anong protection. Baliw, pagkain ang laman yan. Natawa ko ng mahina. May laman o wala, ready naman ako. Lumalaki na rin ang mga bata. Tila nagdiwang na naman ang puso ko sa sinabi nito. Walang araw talaga na hindi ako pinapakilig ng lalaking ito. Bago ka magdrama dyan, mag-sorry ka muna sa anak mo. Huwag mo sanayin na parating umiiyak ang mga bata. Oo na nga. Lumapit ito kay Jamie. Tumingin pa siya sa akin kaya tinaasan ko ito ng kilay. Come to daddy baby. Sorry na. Mag-buy tayo ng maraming chocolate later ha? Tumango ang anak niya. Sorry dad because I cried. I'm a big girl na diba? Dapat hindi na ako nagka-cry. Isasama mo kami later? Yeah, isasama ko kayo tapos bibili tayo ng maraming chocolate. Hindi natin bibigyan si Jacob. Yan na naman po siya. Ang aasa rin naman ay ang bunso namin. No, sama natin si Jacob. Baby brother ko siya eh. Mukhang mas matalino pa si Jamie sa ama niya. Huwag mo kaming iwan ha. I will take a bath lang. Baka umalis ka na. That's never gonna happen. Kahit saan magpunta si daddy, dapat kasama kayo. Sige, take a bath na. Tumakbo ito at nagpaalam sa akin na maliligo lang daw dahil may lakad sila ni Jared mamaya. Lumapit ulit si Jared. Okay na, akit na tayo sa kwarto. At ngumiti ito ng mapang-akit. Suntok gusto mo? Katatapos mo lang kaninang umaga? Ano, walang kapaguran? Hahalik na sana ito sa labi ko nang makarinig kami ng malakas na boses. Hailey! Jared! Sigaw ni Mommy. Nagkatinginan kami. Si Mom, sabi ko, mabilis kaming umakyat sa kwarto. Pagkabukas ko ng pinto, Dad! Naiiyak na sabi ko. Nakaupo ito at nakangiti sa akin na tila walang nangyari. Daddy, thanks God! Yumakap ako dito at umiyak na parang bata. Sobrang saya ko. Buo na ulit ang pamilya ko. Gising na ang daddy ko. Lolo! Boses ng mga bata. Yumakap din sila dito. Tumawag sila ng doktor para i-check up si daddy. Si mom na ang kinausap nito pero nakakasiguro naman akong okay na siya. Kailangan niya na lang uminom ng mga gamot para tuluyang mag-recover ang katawan niya. Jared's Silver Voice. Isang linggo na lumipas. Nakatingin ako sa mga bata na kasalukuyang naglalaro sa garden. Oh, ang lalim ng iniisip mo, iho. Singit ni Daddy. Nandyan po pala kayo. Kumusta po ang pakiramdam nyo? Okay naman, lalong lumalakas. Ikaw, kumusta ka? Ayon sa nakikita ko, masaya ka. Masaya kayo ng anak ko. Ngumiti ito. Salamat sa iyo, iho. Habang wala ako, ikaw ang nandyan para sa anak ko at sa mga apo ko. I'm so proud of you. Tila nanlambot ang puso ko. Hindi ako pinansin ito kahapon kasi nalaman niyang binili ko ang shares ni Hailey sa kumpanya. Sorry po pala kahapon. Sorry, wala na yun. At saka malaki naman ang tiwala ko sa iyo, iho. Alam kong alam mo ang ginagawa mo. Sigurado naman akong hindi mo ako bibiguin. Tama ba? Hindi ganito ang inaasahan ko. Akala ko'y magagalit siya o kaya na may susumbatan ako pero kabaliktaran ang nangyari. Malaking tiwala niya sa akin na hindi ko pababayaan ang kumpanya. Dahan-dahan akong tumango sa kanya. Ganito kalaki ang tiwala niya sa akin. Salamat po, Dad. No, thanks to you. Pinasaya mo ang anak ko pati na rin ang mga apo ko. Dad, Jared. Tawag ni Hailey. Let's eat na. Matamis itong umiti sa amin. Yeah, susunod na kami. Sabi ni Daddy. Umupo si Hailey sa legs ko. Nasabi mo na sa kanila? Tanong niya sa akin. Bigla ko naalala yung pinag-usapan namin kagabi.
Magpapaalam pala kami para mamasyal, kaming dalawa lang ni Hailey, para naman masolo namin ang isa't isa bago ko bumalik ng Pilipinas. Yes, babalik muna ako sa Pinas. May kailangan akong asikasuhin doon. Hindi pa pala. Sabi ko at tumingin kay Daddy. Dad, magpapaalam pala kami ni Hailey. Mamamasyal kami bukas. Okay, kami na bahala sa mga bata. Siguraduhin nyo lang na pagbalik nyo may kapatid na sila. Naintindihan nyo? Pagbibiro ni Daddy. Natawa kami. We will try po. Sabi ko't kumindat kay Hailey. Alam niya na ang ibig sabihin kapag ganoon. Oh, kanina ko pa kayo hinihintay. Lalamig ng pagkain. Kumain na tayo. Wika ni Mommy. Let's go. Inalalaya namin si Dad na tumayo. Medyo nahihirapan pa ito. Mabagal pa rin ang paglalakad niya. Kailangan pa ng konting exercise dahil daw sa tagal nitong pagkakahiga. Nakikita ko rin ang masayang mukha ni Hailey. Alam kong wala na siyang may hiling pa. Buo na ang pamilya niya. Come here, Jamie and Jacob. We will eat na. Tumakbo sila. Binuhat ko si Jacob. Wash your hands before we eat, baby. Ang dumi nyo na. Maligo kayo after mag-eat, ha? Sabi ni Hailey at ngumiti sa amin ng mga bata. Bakit hindi ko nalaman noon na masarap ang ganitong buhay? I'm sorry, Hailey. Hailey's personal voice. Kasalukuyan ako nakasandal kay Jared habang tinititigan ng magandang bituin sa langit. Hindi natuloy ang pamamasyal namin kaya nag-date na lang kami sa terrace ng bahay. Naghanda ito ng maliit na cushion at lamesa na may fairy lights. Meron ding nakakalat na bulaklak sa paligid. Todo support nga si Mommy at Daddy. Biruin mo, walang pwedeng umistorbo sa amin dito. Nilak ata ang buong third floor ng bahay. Humarap ako kay Jared at tinitigan ito. I love you. Ngumiti ito. I love you too. Sorry, ganito lang muna tayo. Napaaga ang flight ko eh. Hingi niya ng pasensya. Don't worry, pagbalik ko, pupunta tayo sa lahat ng gusto mong puntahan. Uuwi ito ng Pilipinas. May aasikasuhin daw siya tungkol sa trabaho. Siguro mga 1 buwan din siyang magtatagal doon. Ang hindi niya alam, nagpabook din kami ng flight para sundan siya. Mga 1 week lang ang agwat ng pag-alis namin sa kanya. Ano ka ba? Hindi mo kailangan maging romantic sa akin. Minahal kita kung ano ka at kung ano meron ka. Sabi ko, ito nagustuhan ko kay Jared. Naalala ko noon, nililibre niya lang ako ng fishbowl sa labas ng school. Tapos kapag nakakapag-perfect score ako, binibilan niya ako ng kwek-kwek para sa premyo ko. Tapos yung simple gestures niya katulad ng pagtatanong kung okay lang ako, araw-araw pagkatapos ng klase. Ganun ko siya minahal at wala akong pakialam kung hindi siya romantic. Kung hindi niya ako susurprise ng date o bulaklak. Ang importante nasa akin siya. Mahal niya ako at ang mga anak namin. Uy, natulala ka na. Hindi ito sumagot, bagamat yumakap lang ng mahigpit sa akin. Thank you for everything, Hailey. Ang dami-dami kong pagkukulang sa'yo. Tapos na yun, Jared. Alam ko naman na nagbago ka na. Alam kong hindi mo na ako sasaktan. Matamis akong ngumiti. Sapat na sa akin na marinig na mahal mo din ako. Huminga ito ng malalim. Tara na, pasok na tayo. Nilalamig na ako. Sabi niya at iniwan na lang ako. Bigla. Ano nangyari doon? May nasami ba akong mali? Akala ko ba dito kami matutulog? Napasimangot na lang ako. Baka nga nilamig na siya. Stay here. We will surprise your dad later, okay? Sabi ko sa mga anak ko kaya naman tumango sila. Kararating lang namin dito sa bahay ni Jared. Dapat isusurprise namin siya ngunit pagdating namin dito, kami ang na-surprise. Sabi ni Manang nagmamadali daw itong pumasok sa opisina niya kaninang umaga. Oh, magpahinga muna kayo. Alam ko may jet lag pa kayo. Malapit nang maluto itong niluluto ko. Ipaghahain ko na kayo. Okay lang po. Pwede po bang humingi ng favor? Dadalhan ko dala na pagkain si Jared sa opisina niya. Hindi na kasi ako makapaghintay na makita siya. Tila nagulat naman ito sa sinabi ko. Oo nga pala, wala itong alam na nagkabalikan na kami. Pinakita ko ang singsing sa daliri ko. Anak, nagkabalikan na kayo ni Jared? Opo, sinundan niya kami ng mga bata sa Amerika. Gusto niyang maayos ang pamilya namin. Pilit itong umiti sa akin. Masaya ako para sa iyo, anak. Pero sigurado ka bang nakapagbalikan talaga si Jared? Opo, nagulat nga din ako eh.
Sobrang saya ko ng mga oras na yun. Kaya nga po, hingi sana ako ng favor sa'yo. Gusto ko siyang dalhan ng tanghalian sa opisina niya ngayon. O sige, ihahanda ko lang ang baunan niya. Ngumiti ako dito. Nakita ko si Jacob na natutulog kaya minabuti ko itong iakyat sa kwarto namin ni Jared. Sinama ko ang panganay ko para makapagpahinga na din. Kumain kami kanina habang nasa biyahe kaya busog pa kami. Excited na ako makita si Jared. Miss na miss ko na siya. 1 week din kaming hindi nagkita, no? Binuksan ko ang pinto sa kwarto namin. Malinis ito at walang kalat. Dahan-dahan kong binaba ang bunso ko sa kama. Rest here, anak. Mag-sleep muna kayo ni Jacob para pagdating ni Daddy, may energy kayo, okay? Tumango ito. I love you, Mommy. Inaantok na sabi ni Jamie. I love you too. Humalik ako sa noon nito. Binuksan ko ang cabinet namin upang kumuha ng ekstrang unan para ipangharang sa bunso ko nang may matapakang bagay ako. Tiningnan ko ito at pinulot. A girl necklace. Alam kong hindi sa akin dahil may pendant. Letter D ang pendant dito. Tila ng lamig ang buo kong katawan. Ibig sabihin pumupunta dito si Diane. Dito mismo sa kwarto namin mag-asawa. Umiling ako. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Mali ang iniisip ko. Hindi niya magagawa sa akin ang lahat ng ito. Nagbago na siya, di ba? Naglakas loob akong pumunta sa dating kwarto ng mga bata. Laking gulat ko nang makakita ng isang malaking maleta at hindi ako nagkakamali kung kanino ito. Tila nalalambot ang tuhod ko. Pati ba naman ang kwarto ng mga anak namin binababoy nila? Nagsimula ng tumulo ang luha ko. Mga demonyo kayo. Manloloko ka, Jared. Dahan-dahan ako bumaba ng hagdan. Iha, nakaready na ang... Bakit ka umiiyak? Umamin ka sa akin, Manang. Dito ba tumutuloy si Diane? Nauutal na tanong ko. Alam kong kilala niya ito sa muka dahil ito ang lagi naming pinag-aawayan noon. Magpapaliwanag ako, Iha. Ngunit, alam ko na. Pinagmukha niyo akong tangang lahat. Kulang pa bang binigay kong kabaitan sa inyo? Galit na sabi ko at mabilis na kinuha ang bag ko. Sumakay ako ng taxi pagkatapos tinawagan si Linda. Hello, Hailey? Bungad niya. Linda, please, pakikuha naman ang mga anak ko sa bahay ni Jared. Ano? Nandito ka sa Manila? Bakit ka umiiyak? Nag-aalala ko sa iyo, Hailey. Please, paliliwanag ko na lang sa iyo mamaya. Pinatay ko ang telepono ko. Nagpahatid ako sa opisina ni Jared ngunit pagdating ko doon, nakita ko ang sasakyan niya na palabas ng building. Kuya, pasundan ang sasakyan na yan. Tinuro ko ang sasakyan sa harapan namin. Sige po, Mom. Sinundan namin sila. Huminto ito sa isang mamahaling restaurant. Mukhang kakain sila ng lunch. How sweet, diba? Ito po yung bayad. Salamat. Bumaba ako sa taxi at pumasok sa restaurant. Habang papalapit sa kanila, wala akong maramdaman kundi sakit, galit at pagkamuhi. Sakit para sa mararamdaman ng mga anak ko. Galit dahil nagtiwala ulit kami sa kanya. Pagkamuhi dahil sa paulit-ulit niyang panloloko sa aming pamilya. Pinapaikot niya lang kami sa kamay niya. Iniisip ko rin na habang may nangyayari sa amin, ako kayang nasa isip nito o si Diane pa din. Masaya kaya silang paglaruan ako at paplanuhan ng lahat? Akala ko, kukunin mo lang ang mga bata pagkatapos lalayo na tayo sa lugar na ito. Boses ni Diane habang nakahawak sa kamay ni Jared. That's never gonna happen, Jamie. Kahit saan magpunta si Daddy, dapat kasama kayo. Don't worry, isasama ko kayo kapag umalis ako. Promise, hindi ko kayo iiwan. Isasama ko kayo ni Jacob. Kaya pala may laman yung mga salitang sinasabi niya kay Jamie. May plano pala sila. Balak nilang makuha mga anak ko. Diane, nakapagdesisyon na ako. Sabi niya at biglang napatingin sa akin. Hailey? Tila nagulat siya nang makita ko. Dahan-dahang humarap si Diane sa akin. Total malapit naman siya. Uunahin ko na siya. Malandi kang demonyo ka. You're a homewrecker. Mga agaw na asawa. Sinabunutan ko ito. Nagkagulo ang mga tao sa restaurant. Public scandal ang gusto niyo, di ba? Pues, magsawa kayong manood ng live show.
Tama na, Hailey. Sorry. Umiiyak na sabi niya. Hindi ito lumalaban sa akin na tinatakpan lang ang mukha niya. Napahiga ito sa sahig. Pinipigilan nila ako pero nagpupumiglas ako. Sinira niyo ang buhay ko. Kulang pang buhay mo sa kabayaran nito. Demonyo kayo! Sigaw ko. Nakakuha ko ng bread knife sa lamesa. Akmang sasaksakin ko ito nang marinig ang boses ng mga anak ko. Mommy, I love you. Hindi mo kami iiwan, di ba? Hindi ako pwedeng makulong. Kailangan ako ng mga anak ko. Binitawan ko ang kutsilyo kaya nagkaroon sila ng pagkakataon na ilayo ko kay Diane. Tinulungan ni Jared si Diane na tumayo. The way he cares to Diane, akala mo siya ang biktima dito. Bitawan niyo ako! Bitaw! Sigaw ko. Umiling ako kay Jared at umalis sa harapan nila. Naawa ko sa sarili ko. Hailey! Boses niya't sunundan ako palabas ng restaurant. Hailey, please, let me explain. Hinawakan niyang kamay ko. Explain? Hindi na kailangan. I trusted you. Kasi nangako ka na ayusin natin ang relasyon natin. Pinikit ko ang mata ko. Naalala ko yung mga pangako niya sa akin na mapupunta na naman sa wala. Alam mo, ako ng pinakamasayang babae nung sinabi mong mahal mo ako. Ang tagal kong hinintay yun eh. Tapos malalaman-laman ko lahat ng yun. Puro kasinungalingan na naman. I'm sorry. Nakayukong sabi niya. Sorry? Sorry's not enough. Sinira mo ulit ako, Jared. Winasak mo ulit yung binubuo ko. Sobrang sakit ng puso ko. Para akong papatayin sa sakit. Sana hindi ka na lang bumalik sa buhay namin ng mga bata. Sana hindi na lang kita nakilala nung college at sana hindi ko na lang pinilit ang sarili ko sa'yo. Siguro kung hindi kita nakilala noon, nasa mabuti na akong kalagayan ngayon. Hindi sana miserable ang buhay ko. Mahal kita, Hailey. Sabi niya. Natawa ko na mahina. Tama na. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Sana mawala ka na sa buhay ko. Sa buhay namin ng mga anak ko. Lahat ng pinakita niya sa akin isang kasinungalingan lamang. Walang totoo sa mga yun. Kung ako lang tatanggapin ko lahat ng sakit pero may mga tao na namang maapektuhan. Malaking adjustment na naman ang gagawin namin. Bakit kasi kung kailan perfect na ang lahat, doon naman guguho? Mabilis ako sumakay ng taxi pagkatapos tinawagan ng kaibigan ko na makakatulong sa akin. Hello, Hailey? Bungad niya. Hi, we need to go back to America tomorrow morning. Can you book our flight? Yeah, I'll contact my sources. Thanks. Sabi ko bago ibaba ang tawag. Wala nang rason para magtagal pa sa lugar na ito. Tila na trauma na akong umapak dito. Lahat ng masakit na nangyari sa buhay ko puro dito sa Pilipinas naganap. Wala ko sa sarili habang buhat si Jacob. Tulog na ito, napagod sa biyahe. Oh, nandyan na pala kayo. Ang bilis nyo naman ata, anak. Ginawa nyo lang probinsya ang Amerika to Manila. Tila nagulat sila, Dad, nang makita kami. Kinargan niya si Jamie. Kasama niyo ba si Jared? Masayang tanong nila. Napatingin ako sa kanila. Paano ko ba sasabihin na hiwalay na naman kami ni Jared? Sigurado ako na naman ang sisisihin nila. I'm tired. Dadalhin ko lang si Jacob sa kwarto. Okay, magpahinga na muna kayo. Magpapaluto lang ako. Pilit na ngumiti si Mommy. Mukhang natutunugan niya na ang nangyari sa amin. Binaba ko si Jacob sa kama at huminga ng malalim. Alam ko nagtatampo sa akin ng mga bata kasi hindi ko sila binigyan ng paliwanag kung bakit umuwi kami kaagad. Sakit-sakit tuwing bumabalik ang mga alaala sa akin. Kaya pala ang bilis niya magbago ng ugali kasi planado na ang lahat. Ako naman sa tanga, nahulog sa bitag niya. Napaupo ko sa kama. Bawat detalye sa bahay na ito'y bumabalik ang alaala ni Jared. Tuwing ipinipikit ko ang mata ko, mukha niyang nakikita ko. Ano bang naging kasalanan ko't pinarurusahan ako ng ganito? Masama ba mang bahal ng totoo?
Wala naman akong ibang hiningi kundi mahalin ako ng taong mahal ko. Bakit ang hirap ibigay nun? Tanong ko at tahimik na umiyak. Lumipas ang 2 araw. Halos nagkulong lang ako sa kwarto. Bababa lang ako kapag nakakaramdam na ako ng gutom. Kahit ang mga anak ko hindi ko na naaasikaso. Mabuti na lang at nandiyan ang parents ko. Sila ang pumupuno ng pagkukulang ko sa mga bata nitong mga nakaraang araw. 11:30 p.m. Kasalukuyan ako nasa sala. Umiinom ng wine para mag-relax at makalimpot. Mom? Napatingin ako sa likuran ko nang marinig ang boss ng panganay ko. Matulog ka na, Jamie. Gabi na. I miss Daddy. Can I call him? Tanong niya. No! Bumalik ka na sa kwarto mo. Hindi ito gumalaw sa kinatatayuan niya kaya nainis ako. Hindi ka ba nakakaintindi? I said, go back to your room. Now! Sigaw ko. Hailey! Galit na sabi ni Daddy. Ayaw na anyaw niya kasi sinisigawan ko mga bata. Para ko napabalik sa kasalukuyan. Nakita kong patakbong umakyat si Jamie habang umiiyak. What is happening to you, Hailey? Mula nang bumalik kayo nagkaganyan ka na. Napayuko ako sa sinabi nito. Hindi niyo ako naiintindihan. Kung may problema kayo mag-asawa, ayusin niyo. Hindi yung pati mga batang idadamay mo sa galit mo. I'll call Jared. You both need to talk. Jared na naman. Mahina ako sabi. Pagkatapos tumingin kay Dad. Ano sabi mo? Sabi ko, Jared na naman. Sino bang anak niyo? Ako si Jared. Umayos ka, Hailey. Nakainom ka. Seryosong sabi niya. Naglandas ang luha ko sa mata. Nakainom ako pero alam ko ang ginagawa ko. Alam ko ang panluloko niya. Dad, Jared cheated on me with her secretary. Naguguluhan itong lumapit sa akin. Niloko niya ako. Lahat ng pinakita niya sa akin at sa inyo, lahat yun kasinungalingan. Hindi niya magagawa yan. Jared loves you. At saka kung may ganyan, bakit hindi mo sinabi sa amin ng mommy mo? Kasi ayoko masaktan kayo. Ayoko sumbatan niyo ako dahil pinaglaban ko siya sa inyo. Malakad tiwala niyo kay Jared at ayoko sirain yun dahil sa kadramahan ko. It's also my fault, Daddy, kasi pinilit ko ang sarili ko sa kanya. Alam ko relasyon nila matagal. Matagal ko nang alam. Nagbinibingihan lang ako. Nagbulag-bulagan para hindi niya ako iwan. Lahat ginawa ko kasi nagbabakasakali ako na balang araw mahalin niya ako. Katulad ng pagmamahal niya kay Dayan. Umiiyak na sabi ko. Lahat sasabihin ko na. Ayoko nang itago sa magulang ko kung ano talagang nararamdaman ko. Araw-araw nasasaktan ako kasi feeling ko wala na akong kakampi. Natatakot akong magsalita. Pagkatapos sisisihin at huhusgahan niyo ako. Pero hindi ko naman kayo masisisi kasi malakas ang pinapakita kong ako sa harapan niyo. I'm sorry, Dad. Lagi ko na lang kayong nadidisappoint ni Mom. I'm such a failure. Kung sana sinunod ko na lang kayo noon para hindi ako nasasaktan ng ganito. Yumakap ito sa akin. Hindi ko alam na ganyan ang nararamdaman mo, anak. I'm so sorry. Niyakap ko siyang pabalik. At least kahit papaano, nabawasan ang sakit dito sa puso ko. Hindi ganito ang reaksyon na inaasahan ko sa kanila. Akala ko magagalit sila at sisihin ako sa mga nangyari ngayon. Kung sana'y binuhos namin ang pagmamahal sa'yo, hindi ka sana maghahanap sa ibang tao. Tama nga si Dad. Hindi ko siguro hanapin sa ibang tao ang pagmamahal kung naging sapat lang ang atensyong ibinigay nila sa akin. Akala ko kasi noon kapag meron ka ng material na bagay, kapag nakikita mo ang parents mo, sapat na yun para malaman mo na mahal ka nila. Hindi pala. Ang kailangan ko magulang na kung saan niya yakapin at sasabihin sa akin kung anong pwedeng maging solusyon sa problema ko.